Senator JB, si Senator Raffy Tulfo, si Pia Cayetano, o kaya si Francis Pangilinan, even si Risa pwede. Tingnan nyo. Senator JB, Senator Raffy Tulfo, si Pia Cayetano, kaya si Francis Pangilinan, even si Risa pwede pag-usapan namin. Even si Risa parang hinabol. Kunwari pa kayo, si Risa ilalagay nyo dyan. When I say no, it's no. When I say yes, it's yes. Naka, may pagganong-ganong ka pa, Pinky. May yes, no, sabi nyo. Magiging patas kayo. Di naman kayo naging patas. Di ba? Sa lahat ng nakita nating pag-iimbestigas ng Blue Ribbon Committee, isa talaga itong sumablay. Ha? Nung pumasok itong Blue Ribbon chairman, ito si Lacson, nagka-leche-leche na. Final answer na, no? Wag ka nang babalik. Naramdaman mo rin ng taong bayan, di ba? Ayaw sa'yo. Paano? Nagkalat ka eh. Hindi na mapipigilan ang pagbibitiw ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Huwag nyo nang pigilan! Bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, sabi ni Senate President Tito Soto. Ayaw talaga. Ayaw na. Finally decision, sir. Oo, parang mas magiging effective siya as a critic. Kaya, baka blessing in disguise. May paganyan. Huwag mo nang gamitin yung blessing. Tito Soto, hindi bagay. Baka daw mas maging effective si Lacson maging critic. At baka blessing in disguise. Una, maging effective na critic. Paano magiging effective na critic yan? Hindi naman yan tutumbukin yung mastermind. Naglolokohan ba tayo? Hindi mo nga matumbok yung mastermind eh. Inaharang nyo eh. Contractor lang kaya ninyo. Yung mga matataas na politiko, hindi. Hindi nyo nga makanti yung sa kabilang bahay. Ang binabanatan nyo yung sarili nyong grupo, yung sarili ninyong yung baho, nilagay nyo dyan sa Senate. Ang baho, nandoon sa kabila, nilagay nyo dyan. O, di ba? Ano magiging epektibong critic tapos blessing in disguise? Blessing in disguise, umalis kayong dalawa dyan. 5 majority senators ang pinagpipiliang humawak ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Ang sino rekomendasyon ni Senator Lacson would have a very strong edge over anybody else. Ano ka ba? Tuta ka rin ba? So, kung ano daw yung suggestion ni Lacson, may edge over anybody else. Akala ko tuta ka lang ni Tambi tsaka ni Bongbong Marcos. Tuta ka rin pala ni Lacson. Over anybody else. Alam mo, eto parehas kayo ng style ng amo mo. Oo. Sinong amo? Si Bongbong. O, di ba? Pinaikot-ikot pa. Alam naman ng taong bayan ang tutumbukin na pipiliing ombudsman si Boying. Pinadaan pa kesyo sa JBC, pinadaan pa kunwari may pa-interview pa. Alam naman natin, Sarsuela lang yon. Si Boying talaga pipiliin. Ito naman, kunwari, rekomendasyon ni Lacson, kunwari, meron pang 5 pinagpipilian. Hindi nyo pipiliin si Pia Cayetano dahil alam nyo kapatid dyan ni hindi nyo mapipilipit ang leeg niyan. Ang gusto nyo piliin, yung hindi abogado tapos bobo. Tema, si JB tumanggi na si Tulfo. Sa bagay, wala rin naman silbi yan si Tulfo. Ang pipiliin nito, wag na tayo mag-alang-alangan. Si Risa o si Pangilinan lang. Dilaw kayo mga animal. Drama ninyo. Tingnan nyo. Pinahaba-haba nyo yung pagpipilian nyo, lahat walang kwenta. Ang may kwenta lang dyan si Pia, pero yan pa hindi nyo pipiliin. Di ba? Blue Ribbon Chairman eh. Dapat dyan si Marcoleta lang at saka si sa akin si Chis Escudero, si Marcoleta, si Cayetano, sino pa ba ang pupwede dyan? Yan, tatlong yan. Mga abogado yan eh. Tsaka hindi yan bias. Hindi mo kayang pilipitin ng leeg. Parang pinilipit mo lang leeg, nagiging tuta. Hindi tuta yung mga yon, yung tatlong yon. Kaya sa tingin ko, talaga namang dapat yun. Tandaan po natin, ang gusto ng tao sa Blue Ribbon Chairman is si Marcoleta. Ganun na rin, pati si
si Cayetano. Si Cheese pwede rin. Si Cheese pwedeng Senate President. Di ba? Nung Senate President naman si Cheese, maayos eh. Kaya dapat palitan din to si Tito Soto. Hanggat hindi yung mga yon ang ilagay ninyo, yung Blue Ribbon Committee, mananatiling walang tiwala ang taong bayan dyan. Unless maglagay kayo ng hindi tuta at alam naman ng taong bayan kung sino yon, lahat ng investigasyong gagawin dyan sa Blue Ribbon, wala yan. So, pag-uusapan namin. Nagpatawag na ng caucus o pribadong Huwag nyo nang pag-usapan. Kausapin mo lang si Bongbong, ganun din naman mangyayari tulong dyan. ng mga senador bukas ng tanghali si Soto para pag-usapan kung sino ang papalit kay Lacson. Ang isa sa mga pinangalanan na si Senador JV Ejercito tumanggi na sa pwesto. Alam ko limitasyon ko, mas marami ang tingin kong mas may kakayanan ang mag-lead ng committee. Dahil sabi ko sana iba na lang. Umaasa pa rin si Ejercito na babawiin ni Lacson ng pagbibitiw. Huwag ka nang umasa. Alam mo namang magulo. Isa ka pang nag-resign na nga. Lalo't nilinaw ni Lacson sa mga senador ng 19th Congress kung ano ang ibig niyang sabihin nang sabihing may insertion silang lahat sa 2025 national budget. Sana reconsider dissenting kasi walang may gusto ngayon sa ngayon eh. So, yeah, tsaka nagkaliwanagan naman eh. So, wala nang mga sama na loob, sir. Wala naman, tingin ko kami, wala. Sa amin wala. Umaasa rin si Senador Kiko Pangilinan na isa rin sa mga pinagpipiliang humawak ng Blue Ribbon Committee. Tumanggi na rin si Senador Raffy Tulfo na isa pang pinagpipili ang pumalit kay Lacson dahil ayaw niyang mawala ng focus sa tatlo niyang komite na pawang advokasya. Hindi mo kaya talaga, mahina rin utak nyo hanggang away mag-asawa lang kayo magkapatid. niya. Ayon kay Minority Senator Jinggoy Estrada, Well, there are a lot of qualified, more than qualified senators who can lead the Blue Ribbon Committee. There's Senator Pia Cayetano, who once held the chairmanship of the... Yan nga lang talaga may ayos dyan, doon sa pagpipilian. Pero I don't think pipiliin nila si Pia Cayetano. Siyempre kapatid pa rin ni Alan Cayetano yan eh. Di ba? Blue Ribbon Committee. Meron pa mga kailangan pang imbitahan na talagang malaman natin ang buong katotohanan. Sabi nga ni Senator Lacson ay inibita nila yata si Speaker Romualdez tsaka si Congressman Saldico at marami pa ibang mga personalities na kailangan talagang umapir sa susunod na Blue Ribbon hearing. Eksakto. So kailangan umapir ni Tambi at saka ni Saldi sa Blue Ribbon Committee. So, ang ilalagay mo lang dyan, nakarapat-dapat, hindi kayang pilipitin ng leeg. Hindi yung pag ginanon-ganon mo yung pera, tatahol na, awa. Sabi nga ni Chabit kay Claire, yung parang tuta na nakakaamoy ng pera, pag nakaamoy ng pera, tumatahol. Hindi po pwedeng ganon. Ang ilalagay mo dyan, yung hindi takot kay Tamdi, hindi takot kay Saldi. Pag nilagay mo ron, sus, wala din. Kung ang ilalagay mo parang si Ping Lacson lang, tigil nyo na yan. Kung meron man. para sa GMA